Kamusta muna kaya ka, Edwin? Mabuti po, awa ng Diyos po. Ayan, opo. Nako, simulan ko na po agad, ka, Edwin, ano po, dito po sa mga maiinit na isot, marami po kasi ang mga nagtatanong sa amin mula ito nakalipas na mga araw at kung saan-saan pa. Una po, ay marami po nagtatanong kasi kung ano raw po ba ang masasabi ng Iglesia ni Cristo sa kasalukuyang sitwasyon po ng ating bansa, ka, Edwin. Kuya Jen, sa iyo nang galing ang tanong. Pasensya ka na, hihingi na ako ng dispensa, Kuya Nelson. Opo, Kuya Jen. opo. Sa inyo nang galing ang tanong, pero i-address ko sa audience natin ang Sige sagot. po, tama po. Sila po kasi yung nagtatanong talaga. Ako po, kaya sa kanila dapat makarating. Nang mag-rally po ang Iglesia noong January 13, 2025, ang ipinanawagan po namin sa mga namiminuno sa ating bansa, at malamang ay naaalala nyo po ito, kapayapaan, pagkakaisa, at unahing asikasuhin ang problema ng ating bansa at mamamayan nito kaysa yung mga hakbanging magbubunga lamang ng awayan at hidwaan. Dahil alam naman ng marami po na ang mga ito pawang pamumulitika lamang. Ang nakakalungkot po ay yung panawagang yun ng Iglesia ni Cristo tila hindi pinakinggan ng mga kinauukulan. Kaya nga po, Kuya Jen, nangyari yung mga nangyayari ngayon. Ayun, oho. Mahirap talaga yung hindi nakikinig, no? Oo nga. Opo, Pero dapat po maging specific tayo dito. Opo, opo. Dahil baka hulaan nila kung ang dami kasi nangyayari ngayon. Opo. Ano po yung tinutukoy nyo dito na mga pangyayari ngayon? Yun. Again, Kuya Nelson, ano po? Sa inyo nang galing ang tanong, ibabato ko ang sagot sa audience. No? Hindi naman po natin may tatatwa ng sino man. Matindi ang pagkakabahabahagi ngayon ng mga nasa gobyerno hanggang sa ating mga mamamayan. Hindi lamang tayong mga Pilipino ang nakakaalam na hindi tayo nagkakaisa. Ang nakakalungkot, maging ang mga taga-ibang bansang nagmamasid sa kaganapan po rito ngayon sa Pilipinas, alam na alam nila, hindi nagkakaisa. Magulo. Oho. Malamang po, maging ang mga kapatid natin sa ibang bansa, ganyan din po sentimiento. Kaya Edwin, ano po? Oh. Sila po na nakakakita sa atin. May kanya-kanya silang opinion po. Oho. Bako, mabuti po, nabanggit niyo po yan, kay Edwin, ano ha? Ngayon po, ano po ba ang posisyon ng Iglesia ni Cristo sa usapin tungkol po sa dating Pangulong Rodrigo Duterte? Ayan po, we come to the crux of the matter. Yes po, opo. Para po sa mga kababayan po natin, ang posisyon po ng Iglesia ni Cristo ay ito. Kung ano ang tama at kung ano ang nasa mga batas natin, yun sana ang dapat pairalin. Huwag po itong pilipitin para umayon sa nais ng sinuman. Hindi po sumasang-ayon ng Iglesia sa anumang hakbangin na hindi naaayon sa mga batas ng ating bansa. Sapagkat ang batas po ang salalayang nagpapanatili ng kaayusan sa ating bansa. Kapag ang batas ay binaliwala, ay nagbubunga ito ng kaguluhan, hidwaan at kawalang hustisya. Alam niyo po iyan. Sino mang Pilipino o mamamayan ng ating bansa na may ginawang paglabag sa ating mga batas, dito dapat litisin sa ating bansa. Bakit po? Sapagkat gumagana naman ang sistema ng ating hustisya. Hindi po natin sinasabing huwag litisin ang dating Pangulo sa mga iniaakusa laban sa kanya. Ang saga ng amin po, nagtitiwala ang Iglesia ni Cristo sa integridad at kakayahan ng hudikatura para pagpasyahan ng ganitong bagay at usapin. Ang mga hukom natin ay may kakayahan po na gampanan ang kanilang tungkulin, na ipataw ang tamang hustisya at pairali ng katarungan sa lahat ng sandali. Kaya, hindi natin dapat isuko ang soberenya ng ating bansa sa iba. Yan po ang posisyon natin. Ayun, malinaw na malinaw, ano ha?